ng isang tao. Ikaw ba yan? Ay, hindi! Ikaw ata hindi pumasok na sumipa. Hindi ako yung away babae na nananabunot. Talagang tinatadyahan ko, sinasapa ko talaga agad. Madali magalit, lalo na pag sa subordinate ko, na mali yung ginawa. Kahit lalaki, instead na sabihan ko lang ng maayos, talagang may sapak pa or parang may batok. Nakilala namin ang dating police woman na itatago na lang natin sa pangalang Andrea. Ang numero unong kanyang ikinagagalit ay ang mga lalaking may bisyo. Nag-ugat daw ito sa galit niya sa kanyang ama noong bata pa siya. Pag nakakita ko ng mga lalaki na may bisyo, parang napakapangit sa akin. Kahit hindi ko nakikita, parang narinig ko lang na may bisyo, galit na ako. Parang walang direksyon. Pero pinakatagrabe talaga yung pananakit ng father ko sa mother ko. So parang akala ko nga normal siya. Lumaki siyang daladala ang galit na ito. Lalo pa raw siya nangingit-ngit kapag may nahuhuli silang kalalakihan na may mabigat na kaso. Ano yun, rapist yun. Tapos, syempre, hubad. Lahat pa sa rapist, pinag-uhubad namin. Tapos, papaluin yung ari nila. So, yun, muntik na mamatay dahil binugbog. Tapos, ako mismo yung pumalo sa ari niya. So, yun, hospital. Good thing, na-medical na siya bago ko pa nagawa yun. Dahil din sa galit, kaya nagkalamat ang pagsasama nila ng kanyang kabiyak. Kaya, one time, worst na away namin. Muntik na kami magkapatayan. So, nagtutukan talaga kami ng baril. Siya ang nakapigil sa akin. Kung hindi, baka pareho kami patay na kayo. We decided na mag-separate na lang. Kasi hindi niya rin nagustuhan yung attitude ko. Ako naman, yung vision niya sa buhay at yung lifestyle niya. Dumating sa kasidian ng galit niya nang pati ang kanyang 3 taong gulang noon na anak ay hagupitin niya ng sinturon. Ito ang nagudyok sa kanya para sumailalim na sa isang anger management workshop. Parang sa isang bata na 3 years old, sobrang 1 week ata may latay. Belt lang yun, napaka-inosente na simpleng bagay lang na nagkamali. Napalo ko lang ganun kasobra. Kaya natakot din ako sa sarili ko. Kasi parang minsan kahit sarili ko gusto kong saktan sa galit. Ayon nga sa isang psychologist, normal lang naman daw ang magalit. Pero may kaakibat ito na masamang epekto kung hindi na namamalayan. Unang-una, bumibilis ang tibok ng ating puso, nalilisik ang ating mga mata, namumula ang ating mukha at nangihina ang ating mga tuhod. No? Yan yung mga physical reactions. At saka kung hindi niya mapipigilan ang kanyang galit, pwede siyang makapatay din ng tao or siya ang mapatay. Ang parte raw ng ating utak na tinatawag na amygdala ang responsable sa ating emosyon kung kaya tayo ay nakakapag-react sa isang sitwasyon. Ang amygdala rin ang nagbibigay ng senyales sa isa pang parte ng utak natin na tinatawag na prefrontal cortex. Ito naman yung part ng brain na kung saan ito ang nagpa-process ng thoughts at judgment. So, because of that, nakapag-react na tayo before natin na-identify kung ano yung mga consequences ng ating action. Umalis ka nga lang ako! Umalis ka nga! Umalis ka nga! Hindi! Sige na! Ano problema mo? Bata na lalaki! Mo yun Mistulang sumasagitsit na apoy ang galit ni Aling Vicky nang madat na namin siya sa kanyang tindahan. Matagal ko nang alam! Kumukulo raw ang kanyang dugo kapag may nangungutak sa kanyang tinda. Ano ko sa inyo? Aminado ang 48 anyos na si Aling Vicky na hindi niya makontrol ang kanyang sarili kapag galit ang umiiral sa kanyang dibdib. Tila malabo na raw na maalis sa kanya ang kanyang pagiging magagalitin. Since nung yung nalaman ko na adopted lang ako ng parents ko, hanggang sa paglaki ko parang lagi akong galit sa mga tao yung kasi hindi ako lumaki sa tunay kong nanay. Tapos hanggang sa namatayan ako ng anak, parang lagi akong galit sa mga tao. Pag nararamdaman ko agad, nangangatog na ako, yung tuhod ko, yung puso ko, parang iba yung nahihirapan ako huminga sa galit. Kamakailan lang, dahil sa sobrang galit, nasa buyan niya raw ng kumukulong mantika ang kanyang bayaw. Nang hindi kasi niya pinautang ang kanyang bayaw, sinabihan daw siya na walang kwenta. Kung minsan na nagpaparinig siya, hinabol ko siya ng kumukulong mantika. Tapos kinabukasan naman, parang hindi siya ayaw niya akong tantanan, talagang iniinis ako talaga. Sa sobrang inis ko, hinabol ko ng gulo, hinahabol ko talaga siya. Ano meron dito? May mga palatandaan kung kailangan na nating sumailalim sa proseso ng anger management. Una, kung wala ka ng kontrol at nakakapanakit ng pisikal at verbal sa kapwa. Pangalawa, hindi ka na masaya sa buhay mo kaya parati kang iritable.
At pangatlo, kung alam mo na sa sarili mo na hindi mo na makontrol ang galit. Kaya naman si Vicky, interesado rin malaman ang kanyang pinagdadaanan. Kasi para din mahimasmasan din yung katawan ko, yung utak ko, lahat. Gusto ko maano ba talaga, ano ba, sakit ba to, o ano ba to? Ba't ganito lagi mainit ng ulo ko, konting kibot. Sinamahan namin si Aling Vicky sa Global Knowledge kung saan nagpoproseso sila ng pagkontrol ng galit. May 5 hakbang daw ang pagproseso ng kanilang anger management workshop. Una ay ang pagkilala. Bigyan mo nga ako ng background mo. Ano ba ang kwento mo? Katulad ng bata ko, yung inaate ako ng stepmother ko. Tapos hanggang sa ngayon sa paglaki na konting kibutan ng ibang tao sa akin, hindi ko gusto yung talagang nanunulog ako. Talagang galit ako. Pangalawa ay ang pagpapaunawa sa epekto ng galit at paano ito malalabanan. Ang paglabas naman ng galit ay, kumbaga, hindi naman siya yung pagsasabi lang kung ano ang nasa sa loob. Pangatlo ay pagsailalim sa tinatawag na workshop o role-playing. Kriminal ka, Aling Vicky. Dapat gumawa ka ng paraan. Ngunit si Aling Vicky, hindi napigilan ang kanyang galit nang siya na ang sumailalim sa workshop. Nagpa siya ang mga facilitators na itigil muna ito at kausapin pang muli si Aling Vicky. Ngunit nang akin siyang tanungin, mas lalo pa raw tumindi ang kanyang galit na nararamdaman. Lalo lang na ako pinagalit kanina eh. Kumalik-malik pati yung upuan, babato ko talaga eh. Ang ikaapat ay ang realization o pag-intindi. Yun lang sa tingin mo ideal sa'yo na ito'y magiging maligaya at masaya ako kapag ganito ang klase ng relasyon meron ako. Respeto na ako ng mga ilos ko. Yun, respeto. Ang ikalima ay ang patuloy pang pagpapayo o counseling. Meron siyang blaming culture, no? At saka may label na siya sa mga tao. So, yun yung kailangang magkaroon ng changes sa kanyang mindset, no? O, aside from that, si Vicky ay medyo negatibo. Kailangan niyang magkaroon ng willingness to change. Ako po si Renzo Ongkiko, nag-ulat para sa reaksyon.